Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang The Chaser na napalabas noong 2008. Ito ay patungkol sa totoong buhay ng isang serial killer na si Yong Chul na nahatulan noong 2005 dahil sa pagpatay niya sa 20 na tao gamit ang martilyo. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula nang makita natin ang isang babaeng may hinihintay. Ito pala ay isang prostitute na nakilala ang kanyang kliyente sa gitna ng lungsod at papunta sila sa kanyang bahay sakay ng kanyang sasakyan. Lumipas ang ilang araw, nandoon pa rin ang sasakyan na hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Isang lalaki na nagngangalang Jong ang naghahanap sa kotseng ito at sa wakas ay nahanap niya ito. Lumilitaw na siya ang bugaw na naghahanap sa kanya na umaalis ng walang anumang salita sa kanya. Galit siya dahil pakiramdam niya ay niloloko siya ng babaeng ito dahil may ibang bugaw na mas magaling sa kanya. Ang kalbong ito ay talagang kasosyo ni Jong na nagkakalat ng mga leaflet ng negosyo ni Jong, nagbebenta ng mga prostitute. Sa kanilang maliit na opisina, si Jong pala ay tinawag ng debt collector at humihingi ng kabayaran sa kanyang utang. Hindi na maganda ang kalagayan ng kanyang negosyo. At matapos nun ay nagring ang telepono at may gustong magpareserba ng isang prostitute. Pagkatapos, dumating ang babae at nakipagkita sa kliyente sa kanyang silid. Bago magsaya kasama ang kanyang kliyente, nais niyang gumamit ng banyo. Sa kasamaang palad, nalaman niyang may isang lalaki na nagtatago doon na may hawak na kamera at handang kunan siya ng litrato ng palihim. At nang malaman niya ito ay aalis na sana siya pero hinawakan siya ng kliyente at nag-away sila. Pupunta doon si Jong pagkatapos magkaroon ng report at asikasuhin ang lahat. Pagkatapos, nakilala niya ang babaeng nagsasabi na gusto niyang umalis sa trabahong ito. Ngayon, ang kanyang negosyo ay tagilid na. Maraming babae ang ayaw makipagtrabaho ulit sa kanya at marami sa kanila ang lihim na umalis sa kanya. Nagpa-reserve muli ang kliyente ng isang babae kay Jong, ngunit wala na silang natitira dahil umalis na ang mga babae. Pero meron pang natitirang isa ngunit may sakit ito. Dahil ayaw mawala ni Jong ang customer, tinawagan siya nito muli at pinilit siya at tinakat na hindi na ulit siya bibigyan ng iba pang kliyente kung hindi niya tatanggapin ito. Nang tignan niya ang anak niya ay naisip niya na wala siyang maraming pera at doon ay naisip niya na tanggapin na ang kliyenteng ito. Habang naglilinis ng mga gamit si Jong ay napagtanto niya na ang kliyenteng ito ay parating nagpapareserba ng babae sa kanya. Pero ang mga babaeng yon ay naging mga missing na. Tinawagan ni Jong ang kanyang kaibigan, ang pulis, at hiniling sa kanya na tumulong sa paghuli sa kriminal na ito dahil naiisip niya na binibente nito ang kanyang mga babae sa ibang mga kliyente. Pero tumanggi ang pulis dahil busy siya. Tumawag si Jong sa babaeng ito para ipadala sa kanya ang address ng kliyenteng ito at siya ang susando sa kanya. Pagdating sa bahay ng kliyente, pumunta ang babaeng ito sa palikuran at tinext ang address kay Jong. Sa kasamaang palad, walang signal doon at saka natatakpan ng dingding ang bintana. Doon, nakikita rin niya ang isang buhok na natakpan ng dugo na ikinatakot niya. Matalino ang babae sa pagsasabing gusto niyang kunin ang kondom niya sa kotse niya. Pero nilock na ng lalaking ito ang pinto. Ilang sandali pa ay nakatali na ang babae sa banyo. Ang lalaki, na nagngangalang Yong Chul, ay isang psychopath killer na may dalang ilang mga kagamitan. Dahil siya ay maingay, tinanong siya ni Yong Chul kung bakit niya gustong mabuhay. Ngunit, wala talaga siyang pakialam sa sagot at pinatay siya ng dahan-dahan sa pamamagitan ng paghahampas sa kanyang ulo ng maraming beses. Habang nag-e-enjoy sa kanyang torture activities, bigla siyang nakatanggap ng mga bisita. Ito ay ang mga lolo't lola na naghahanap sa kanilang hindi nakikitang apo kamakailan. Pinapasok niya ang mga ito sa loob at pinatay pala niya ang apo nila at pinatay na din niya ang dalawa para walang makitang mga bakas. Dahil sa takot na mahuli, sinubukan niyang umalis sakay ng kanyang sasakyan. Nang aalis na si Yong Chul, aksidenteng nabangga ni Jong ang kanyang sasakyan. Lumapit si Jong sa kanyang sasakyan upang panagutin ang kanyang sasakyan, ngunit sinabi niyang walang problema at nagmamadali siyang umalis. Nakita ni Jong ang kanyang damit na puno ng dugo at naghinala na siya ang kliyente. Hinawakan siya doon at tinawagan ng telepono ng kliyente. Nagri-ring ang phone niya at tumakbo siya palayo. Hinabol siya ni Jong at tuluyang nahuli. Binugbog niya ito ng todo dahil pinalala pa ni Yong Chul ang kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagdududa sa kanya na nagbebenta ng kanyang babae. Dumating ang mga pulis at dinala sila sa opisina ng pulisya. Doon, kinulit siya ni Jong na nagbebenta ng kanyang mga babae, ngunit tumanggi siya. Inaresto ng mga pulis si Jong dahil sinaktan niya ng husto ito. At papalayain na ng mga pulis si Yong Chul dahil walang ebidensya. Ngunit, ang psychopath na ito ay casual na nagsabi na hindi niya ito binenta ngunit pinatay niya sila at may kabuuang 9 na tao na ang napatay niya. Nagulat ang lahat sa narinig.
Tinanong pa siya ng pulisya kung paano niya pinatay ang kanyang mga biktima. Sinasabi ng psychopath killer na ito na pinapatay niya sila sa pamamagitan ng pagpupukpok sa kanilang ulo ng martilyo at pagpapahirap sa kanila ng husto. Iniwan din niya ang mga ito ng ilang araw hanggang sa maubos ang kanilang dugo para maibitin niya ang mga katawan nila ng tulad sa mga kinakatay na baboy. Pagkatapos, nais ng pulisya na subukan ng DNA test sa pagitan ng dugo mula damit ni Yung-chul at sa babae ni Jong. Kasama ni Jong, pumunta ang pulis sa bahay ng babae at kumuha ng ilang buhok bilang sample. Doon, nag-iisa ang isang anak na babae, naghihintay sa kanyang ina. Dahil sa naiwan itong mag-isa ay naisip ni Jong na alagaan ang batang ito. Lumalabas na hindi ito ang unang pagkakataon na nahuli si Yung-chul na nagsasabing siya ay isang mamamatay tao. Ngunit, hindi siya inaresto dahil walang anumang patunay tungkol dito. Katulad ngayon, walang nakikitang ebidensya ang pulis. Hindi magkatugma ang DNA at walang bangkay sa lugar na binanggit niya. Samantala, sinusubukan din ni Jong na maghanap ng anumang patunay sa pamamagitan ng pag-trace sa kanyang telepono at pagtatanong tungkol sa kanya sa kahit na sino. May ilang mga katotohanan na natagpuan niya, siya ay talagang isang psychopath na nagbanta rin sa anak ng kanyang kapatid na babae, at siya ay nagpareserba ng isang babae na buhay pa at sinasabing mahinang-mahina ang alaga ng lalaking ito at parang kawalan ng lakas. Mukhang alam na ng mga pulis na siya ay impotent at ito ang dahilan kung bakit niya pinapatay ang babae para sa kanyang kasiyahan. Sa kabilang banda, nakita ng mga partner ni Jong ang hideout ni Yung-chul, ngunit wala silang nakita doon sa halip ay isang malaking painting sa dingding. Ang pulis ay may ilang oras muli upang maghanap ng isang piraso ng ebidensya para arestuhin ang psychopath na ito. Labis ang pagkadismaya ni Jong at muling nakipagkita kay Yung-chul para bugbugin muli. Pilit niyang tinatanong kung saan inilibing ang mga bangkay. Dahil biguri ng mga pulis, nagkunwaring hindi nila alam ang nangyayari sa loob ng kwarto. Sa wakas, umalis si Jong sa silid kasama ang kanyang sagot tungkol sa kung nasaan ang mga bangkay. Kasama ang isang buong hukbo, ang mga pulis ay pumunta doon at hinukay ang lupa doon. Ang oras ay tapos na at ang pulisya ay walang anumang katibayan patungkol sa krimen ni Yung-chul. Ibig sabihin ay makakalaya na si Yung-chul. Dahil kumalat na ang balita sa buong bansa at ayaw ng pinuno ng pulisya na managot sa mga inosenteng mamamayan na umaalis sa istasyon ng pulisya na may sugatang mukha. Nakakuha ng utos ang pulis na arestuhin si Jong na kasama rin nila. Dinala si Jong sa pulisya. Sa kanilang paglalakbay, ginulo sila ni Jong at naaksidente sila sa sasakyan. Tapos, alis na siya. Sa kabilang banda, ang babae ay talagang buhay pa. Sa napakalubhang pinsala, sinubukan niyang tanggalin ang tali at nagawang umalis. Tumakbo siya palayo at pumunta sa isang tindahan malapit doon para tawagan si Jong, ngunit hindi niya sinasagot ang telepono dahil tumatakbo siya mula sa pulis. Ilang saglit matapos nun ay may isang bisita ang pumasok sa tindahan na ito. Inasikaso siya ng Tinder at nakwento nito sa kanya na may isang babae ang pumunta sa tindahan niya at sinabi na merong isang lalaking psychopath ang nagpahirap sa kanya at dapat siyang mag-ingat. Pero nalaman natin na si Yung-chul pala ang customer at pagkatapos ay hiniling niya sa may-ari na bigyan siya ng martilyo. Sa pag-aakalang mapoprotektahan siya nito, binigyan siya nito ng martilyo. Ngunit pinatay niya ang may-ari at natagpuan ng babae sa loob doon. Pagkatapos, maraming beses niyang dinudurog ang ulo nito gamit ang martilyo hanggang sa mamatay talaga ito. Makalipas ang ilang oras, nakita ng mga pulis ang bangkay ng may-ari ng tindahan pati na din ang bangkay ng babae. Naroon din si Jong at nakita niyang nandoon ang bangkay ng babae. Ngunit wala silang magagawa. Sa wakas ay binuksan ni Jong ang kanyang telepono at natanggap ang kanyang huling mensahe. Nagsorry siya sa kanya dahil gusto niyang umalis sa trabahong ito dahil natatakot siya at malapit nang mamatay ngayon. Gusto lang niyang makasama ang kanyang anak na babae. Nang marinig yun, labis na nalungkot at nadismaya si Jong. Habang naglalakad siya sa ulan, bigla niyang naalala ang painting ni Jong. Ang kanyang paghahanap ay humantong sa kanya sa isang bahay. Doon, nakita niya si Yung-chul na nakasuot ng maayos na suit at pinapasok siya sa loob ng bahay. Pagkatapos, nag-aaway sila bilang isang lalaki, ngunit binugbog muli siya ni Jong ng malala. Ngayon, galit na galit si Jong at gusto siyang patayin. Tapos, bigla niyang nakita na nasa loob ng aquarium niya ang ulo ng babae kaya mas lalo siyang nagalit. Ngunit, binaligtad nito ang mga bagay-bagay at sinaktan siya ni Yung-chul gamit ang isang golf club. Ngunit halos wala ng lakas si Yung-chul dahil sa pagod kaya natamba siya. Sa natitirang lakas, tatapusin na siya ni Jong si Yung-chul gamit ang martilyo. Ngunit, dumating ang mga pulis at pinigilan siya sa gagawin niyang pagpatay. Sa pagtatapos ng pelikula, nakita na ng mga pulis ang mga bangkay ng napatay ni Yung-chul sa likuran ng bahay at matapos nun ay nakita natin si Jong na binabantayan ng anak ng babaeng napatay ni Yung-chul.
At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.